Posible raw umabot sa 9 na bilyong piso kada araw ang mawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding traffic. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali na ang mga nakalinyang proyekto para sa mga commuter. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. We'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy I think, we've seen some traffic, but I think you have the #1 in the world. Sino bang makakalimot sa hirit na yan ng bandang Coldplay tungkol sa malalang traffic sa Metro Manila nang mag-concert sila sa bansa noong Enero? Sinabi yan ng bokalistang si Chris Martin sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa traffic summit kanina, ito na lang din ang nasabi ng Pangulo. Pakalupit naman ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi. Meron pang nag-aantay ng bus. Uuwi yun, alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4:30 the next day. Walang buhay talaga yung mga tao. Kawawa naman. So we have to really improve this. We have to really improve the situation. Base sa datos ng MMDA, numero 1 sanhi ng traffic ang sandamakmak na sasakyan sa mga kalsada. Sa Metro Manila pa lang kasi, nasa 3.6 million na ang mga sasakyan. Sa pag-aaral, lumalabas na halos 5 billion pesos na ang economic cost ng Pilipinas kada araw dahil sa traffic. Posible pa raw lumobo yan sa 9 billion pesos sa taong 2027. Kaya ang solusyon daw dito, mass transit. Ayon sa Pangulo, sa halip na puro tricycle, jeep o bus lang ang sakyan lagi, mainam daw kung mas maraming tren ang hahakot sa mga commuter, lalo tuwing rush hour. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan. Yan talaga ang tanging solusyon. Sa ngayon, LRT Line 1, LRT Line 2 kasamang Extension pa Rizal at MRT 3 ang operational o nagagamit na train lines ng mga commuter sa Metro Manila. Ang ibang linya ng tren naman under construction pa, gaya ng North-South Commuter Railway Project na tatago sa Metro Manila mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Halos kalahati pa lang din ang natatapos sa Metro Manila Subway Project, habang patapos na ang One Cavite Extension Project ng LRT-1 at ang rehabilitasyon ng MRT-3. Ito'y minabadali natin dahil nababanggit nga na napakalaki ang sagabal sa progreso natin ang itong traffic. Hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, na sa kakaantay na ora-orada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Bukod sa mga proyekto sa mass transit, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya na iwasang isabay sa rush hour ang pagkumpuni sa mga kalsada. Mainam daw na gawin ito gabi-gabi para hindi maabala ang mga commuter at mga motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.